Amen ba kayo dyan? Hallelujah! Amen ba kayo dyan? Amen. 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 Okay, gandang umaga sa inyo ulit. At dito tayo sa ating pagtitipok ito. Dahil, thank you. Meron na ako sa Kristo. Okay. So, malapit na po ang Merry Christmas. Merry na ba ang Christmas lahat? Amen. Tatlo lang ang Merry. Okay. Kaya ba Christmas party nito? Next week. Oh, next week daw. May Christmas party. Sabay ito sa barangay namin, no? At siyempre, dito tayo mag-Christmas party. Maraming mga party. Hopefully ay maging masaya ang ating pagtitipon. Kahit paano ay mabigyan natin ng luwalhati. Kasi yan ay wala yan sa petsa, no? Yung ating pagdiriwang ng Christmas. Nasaan yan? Yan ay nasa puso. Paano natin binibigyan halaga ang pagdating ng Mesiya sa atin. Amen? Kaya ngayon, bibigyan mo na kayo ng maraming prutas. Bilog-bilog. So, visual fruits. No, virtual. At yan ay basta paano ay mababaw nyo na. Okay? Kung gusto nyo yan makuha sa ating kopya, yan. Nasa email naman yan. Or lahat ng sinasabi ng video ay pwede nyo hiningin sa inyong email, no? Para may kopya kayo. Dahil yung iba nga ay hinahanap saan yan, makukuha. Kasi yan naman po ay ginagawa natin. Nandiyan sa YouTube. Personally, nasa YouTube din. No? Mamaya, patalakayin natin. Kasi hindi naman yung makukuha sa iba yan, hindi nito lang. Dahil yan ay by revelation of the Spirit. Kung ano ang topic natin every Sunday, yan yung bibigay sa atin. Now, ang ating magiging paksa, ano yung nababasa ng Sarah? Tingnan nyo, anong paksa natin? Diba? May kinalaman ito sa Bunga. bunga, no? Oo, ano sabi dyan? Wherefore, by their fruits. Oh, iba yung spelling ng kanyang fruits. Wala. No? Oo. Ang bigas niya na yung purulot. Hindi, purulot lang. Masama na yung purulot. Kaya tama naman natin. Okay yan. Hindi, ayaw yun, iba? Hindi. Yun talagang design na. Ano ba ito pinagtatapon na? Ay, ba't ito siya ganun? Hindi ko alam talaga yung dahil mga old na yan. Old alphabet. Roots. You shall know them. Magitan daw ng prutas Bunga. o bunga. Makikilala natin sila. No? Kaya natin pag-uusapan ito. Bakit walang island? Kasi hindi pa nila alam yung I noon. Kaya puro you lang alam nila at saka o. Kaya Bakit doon may ali? Di sabi. Oo nga. Tsaka mo po. actually, design na yan. Kaya nga yung iba-ibang prutas, di-design na rin, di ba? Bakit Ngayon, natin gawin ayaw? hindi, relax ka lang. Okay, marami naman natatawa. Okay, next na tayo. Para hindi nyo na pag-initan yung you dyan. Okay, dito tayo. Ano na, babasa natin dyan? Matthew 7:16. Matthew chapter 7, verse 16. Yan, medyo lalong din nyo na nakita. Dapat may dala natin. Hindi, papasahin na lang naman yung Bible nyo. No? Sa ating kopya na yan. You shall know them. What? By their fruits. Ayan, may ay na yan. Ano pa? Do men gather grapes of thorns?
or pigs or pieces. Yan. Damo mo yung Tagalog version natin. Fruits. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Yan. Ang saraw mabuting puno, yan raw ang nilalabas niya, ay mabuting bunga. Yun. Malaki-laki. Ang saraw, Ayos na pa. ang saraw bunga Malaki na. Malaki. na corrupt o masamang puno, eh ano raw nilalabas? Masamang bunga. Tama? A good tree cannot bring forth evil. Kung nakakita kayo ng magandang puno, ay maglalabas ng masamang bunga, eh hindi yung good tree. Okay? Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Hindi, masama. Mahirap lumabas dyan ang mabuti. Dahil kung ano nga ang bunga, kung ano ang puno, yun ang bunga. Tama? So, si Jesus to nagsasalita. Hindi to galing sa kapitbahay natin. Every tree that bringeth not forth good is good daw. Ang saraw puno na hindi nagbibigay ng magandang bunga, ay ano lang tawag sa kanya? Ha? Ay siyempre, siya ay hindi magandang puno. And cast into the fire. Dahil ikaw ay hindi naman magandang binubunga mo. Halimbawa, yung puno ng buko. May lumalabas doon yung dragon fruit. Parang di bagay, di ba? Yung mo, inaabangan mo, green. Biglang babaksak sa'yo. Red. Yung dragon fruit, di ba? Kaya magugulat ka. Kaya hindi sa kulit maganda itong puno na ito, di ba? Bagamat masarap yung dragon fruit. Kaya lang, hindi bagay doon sa puno. Dapat, yung babaksak sa'yo, yung kulay green na bunga. Wherefore, by their fruits, you shall know them. Basahin natin sa Tagalog. Okay, meron pa kasunod dyan. Sa 21, ha? Not everyone called me, ano raw? Say, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven, many will say to me in that day or in the last days, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Sabi niya, Panginoon, di ba nag-prophecy ba kami? Sasalita pa kami sa pangalan mo. And in thy name have cast out demons. Sa pangalan mo, Panginoon, nagpapalayas pa kami ng masamang spirito, mga demon. Diba? Ano sabihin ng mga Panginoon dyan? In thy name. Done many wonderful works. Dami nilang sinasabi. So, sa mga salita, ano pinanalabas ko na sa harapan ng Diyos na Jesus? Mabubuti po kami mga tao. Ayan na, pinalaki ko. Ayan, okay, good. Okay? Ayan, tinatagalog mo na. Okay. And 23, ano sabi dyan? And Then will I confess unto them. I never knew you. I never knew you. Ye that Depart from me, ye that work iniquity. Diba? Papasahin natin sa Tagalog. Sa gawa ito makikilala. Tama? Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi sa dami ng reliyon, lahat na lamang pinuturi na sila rin ay mga anak ng Diyos.
Tama? At pare-pareho nagsasalita, direkta na sila sa Diyos, at sa Diyos din sila, at sila ay maka-Diyos. Tama? Umpisa mo yan sa Katoliko, sa mga Muslim, at sa mga Mormon, sa mga Jehovah, sa mga Iglesia, at sa iba-iba pang mga reliyon. Lahat ng ito ay nagsasalita. Sila rin ay tumatawag na Panginoon. Panginoon. Okay? Pero ano sabi ni Jesus? Sa gawa, sa bunga, makikilala kung sino ang sa akin. Okay, tingnan natin. Tingnan natin sa Tagalog. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Diba? Ang dami kasing huwad eh. Kaya pag hindi tayo nag-aral na mabuti, basta nakinig lang tayo sa mga ministro, diba? Sabi nga ni Jesus, ang bulag, inaakay, kapwa bulag, ang bulag ng ministro, inaakay ang kanyang mga membro bulag. Kung ang nag-aakay ay bulag, sa mga bulag, saan pupunta yung nag-aakayan na yun? Di ba? Nagsasalita, bulag. Inaakay, bulag. Tapos, maglalakad sila sa bangin. Anong mangyayari sa kanila? Tutulog yan. Diba? Sabi ni Jesus, lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Totoo ba yun? Nagsishare yan. Nag-austos yan. Nakikipag-usap na mabuti. Akala mo matitinong kausap. Ha? Ngunit ang totoo'y mababangis ng asong gubat. Di galing sa atin yan. Kanino galing? Jesus. Itong mga bulaang propeta ito. Ano mo yung mga mababait na tupa? Pero sila yung mga mababangis na asong gubat. Kahit ang iyong kaluluwa'y itatapon sa impyerno, may kayat lang sila na isa na maluloko ang kalalaman. Okay? Ano sabi ni Jesus para maingatan tayo? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawa? O ang igos sa matitinig na halaman? Ano sabi ni Jesus? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Ano kasunod? Subalit, masama ang bunga ng masamang puno. Yan na, nililinaw na. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi rin maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Diba? Dahil niyo. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon saan? Sa apoy. Kaya, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa magitan ng kanilang mga buwak o bunga. Tama, no? So, hindi malilihim ang mga papasok sa langit. Kung marunong tayong tumingin ng bunga. Alam niyo na rin kung bakit mapapahamak. Dahil iba ang bunga. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanan ng langit. Kung hindi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. So, nililinaw na Jesus. Ang mabuting bunga ay sumusunod sa kalooban ng Ama nasa langit. Sa araw ng pag-uukom, marami ang magsasabi sa atin. Haharap tayo lahat sa Diyos. Huhukuman tayo lahat. Ang daming magpipisinta. Maraming magbabait-baitan. Maraming magiging santo-santito sa harapan ng hukuman ni Jesus. Anong sasabihin? Di ba? Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Ano ang unang nagsasalita? Panginoon. Para sinasabi niya, papasukin mo kami. Nangaral kami sa iyong pangalan. Oh, hallelujah. Di ba?
mabaksik ang Panginoon. Walang malilihim. Ano pa sabi ng isa? Isa naman nagsalita. Ito yung lagi siguro nagpapalayas ng demonyo sa kanilang simbahan. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng maraming malak. Oh, diba? May healing ministry din. Meron din miracle ministry. At higit sa lahat, may deliverance ministry. Diba? May i-deliver ng mga demonyo. Yung mga kinukulang, mga sinasapian ng demonyo. Pero ang ugali at ang mga ginagawa, okay, malayo sa kalooban ng Ama. Ha? Pwede ka namang magpalayas. Pwede ka rin gumawa ng himala. Kasi sinabi rin ni Jesus, ginagawa yan ng lahat ng mga masasamang espiritu. Ginagaya ang lahat ng mga mabubuti upang palabasin na ikaw ay mabuti rin. Nandiyan mo ba kayo? Ano pa yung isang nasa hukuman? Ano sabi? Di ba? Gumawa ng himala. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Di ba? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Bakit nagkaganon? Nangangara, papalayas ang masamang espiritu, nagpapagaling ng mga may sakit. Hindi ba dapat papasukin sa langit yung mga yun? Pangit ang bunga. Yo, may napansin sa kanila. Maaari ka kasing mangaral, pero mandaraya ka pa rin sa buhay mo. Isa kang mangungupit ng kaban ng bayan. Ako, pinaparin ka na. Di ba? Maaari kang magdasal ng magdasal dyan, pero ang kapitbahay mo sinisiraan mo ng sinisiraan. Isa kang marites. Ha? Maaari kang magkandila ng magkandila dyan, pero ninanakawan mo naman mga tao. Yung dugasan mo naman, nangungupit ka sa simbahan. Hindi mo ba kayo? Hindi pa tayo malaya. Okay? Ano ang ibig sabihin? Di ba? Hahanapin natin sa araw na ito, tayo ba'y bahagi ng isang mabuting buhay. Di ba? So, dito, kasama na rin ang ating tinatawag na diagnostic test. Ano yung ibig sabihin? Ano ba ginagawa sa doktor? Dinadiagnose kayo? Paano ginagawa? Ni stethoscope, di ba? Okay. Yung nga malalim, yung nga naman, di ba? Yan, then, Excel, di ba? Inaalam niya kung ikaw ay may tama. Pag hindi niya mahulaan yung sakit mo, lahat ng mga endoscopy, di ba? Lahat ng mga aalokay para i-monitor sa computer, pagagastusin ka. Di ba? Hanggang pati utak mo, MRI, para malaman kung baliw ka na. So, okay, tama ka rin talaga. Okay? So next, tingnan natin yung susunod natin talata o slide. Get, go, for, basahin natin. Pag-usapan muna natin ang bad fruit. Okay, basahin natin. Bumalik. Ayan. Bumalik. Ha? Ayan. Ayan. Ako, binababalik. Binababalik ko yun eh. May sakrista kami rito. Okay. Next. Ayan. Ha? Nawala. Okay, dito mo tayo. Bad fruit. Yan. Saan natin yung malaki? Bad fruit symbolize negative action. Ulitin natin. Ano yung nasa harapan natin? Bad fruit symbolizes negative action. So, pag-usapan mo natin yung bad fruit o evil fruit. Di ba? Yan, sinasabi niya, yung magagandang home garden, yung apple, cherry, pear, plum, good tree yan. Masarap yan. Mabubuting bunga yan. Okay? In the Bible, bad fruit symbolizes negative action and behaviors that stem from a corrupted heart, often associated with false prophets and moral decay. So, pag meron daw evil spirit o merong masamang bunga,
ito raw ay sumasagisag ng ano? Ng negatibong o hindi angkop na pag-uugali. Tama? O ano, no? So dito, sinusuri na natin ang ating mga sarili as we diagnose ourselves. Tayo ba ay bad fruit? Tayo ba ang mga pag-aasal at pagkatao natin na ngayon naging Kristiyano na ay nakikita pa ba itong mga negative action? Di ba? At ano pa? Ang mga pag-uugali na corrupt, na masama. Ay tayo ba ay gumagawa pa ng ganito? Bad fruit. Biblical reference to bad fruit. Ayan na, yung binasa natin. Sabi niya, yung nakarin. You will know them by their fruits. Sabi nga natin malakas dyan. You will know them by their fruits. Makikilala ninyo ang totoong anak ng Diyos. Ang totoong nagsasabing sa Diyos. Ang nagsasabing siya'y maka-Diyos. Ang nagsasabing siya rin ay Kristiyanong matino. Malalaman natin yan sa magitan ng bunga. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Masdan nyo ang pagkatao niyan. Talaga bang galing sa akin ang pag-uugali niyan? No, naniwala tayo. By their fruits, you will know them. Sabi nito, the metaphor illustrates that a person's action reveal their true character. Metaphor po yun. Diba? Na ang kinikilos ng isang tao ay ano lang, mahayag ang totoo niyang pagkatao. Ngayon ba tayo? Amen. Kung anong kilos niya, yun yung buo niyang pagkatao. Kung ano yung pagkatao niya, yun yung kanyang bunga. Oo, nandiyan ba tayo? So, makikita kung kay Kristo ba ang bunga na yan, o kay Satanas ang binubunga mo. Tama? So, kailangan awal tayo doon bilang Kristiyan. Ngayon, pag-usapan natin, maganda dyan. Sa Matthew 12:33, Jesus stated, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. This verse reinforces the idea that one's moral and spiritual state is reflected in their action. A person's behavior serves as an indicator of their inner character. Kung namumunga ka ng mabuti, maganda ang kalooban mo. Diyan ba kayo? Kung ikaw ay namumunga ng masama, masama rin ang kalooban. Diyan ba tayo? Pag mabuti, nananahan ng Holy Spirit. Pag masama, nananahan ng Evil Spirit. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Mula sa puso nang gagaling ang mga masasama at mabubuting salita. Ha? So ito rin, kung anong nasa loob natin, mamamasdan tayo ng tao kung ano ang Espiritu sumasaloob sa iyo. Tama, no? Tama ba yun? Tama, mahuhungay natin dyan. Sa Galatia 5:19-21, ito yung tinatawag na listahan ni Pablo ng the works of the flesh, which can be seen as example of bad fruit. Yun ang sa Galatia 5:19. Basahin natin. Tingnan nyo kung nandito tayo. Kung tayo ba ay wala na rito, o hanggang ngayon ay narito pa sa Galatia 5:19-21. Tingnan po natin. Pag nandito po tayo, mamaya uli, hihingi na naman tayo tawad kay Lord, hihingi na tayo ng tawad at pagsisisi. Nandiyan po ba kayo? Ha? Hihingi po ng tawad natin sa Panginoon, at siyempre, kilusin na rin natin ang tunay na pagsisisi sa ating mabuting bunga. Basahin na natin. Ano ang bunga
ng isang mabuting bunga. Anong binubunga ng isang masamang bunga? Ito ang masamang bunga, 5:19. Sabi niya, hindi may kakaila ang gawa ng laman. So, ano yun? Ano ang number 1 na gawa ng laman? Diba? Isa raw ang gawaing pakikiapid. So, siguro, naintindihan niyo na yung pakikiapid. Tama? Ikaw may asawa, huwag ka nang kukuha pa ng ibang asawa. Diba? Kaya nga ibang reliyon, doon natin nakikilala. Ang Muslim yan. Eh, bakit? 4 ang asawa. Ha? Hindi naman. Eh, ba't yun naging 5? Hindi naman Muslim. Baka Katoliko naman yun. Nagkagulo-gulo na. Eh, ba't ito isa lang nagwiwintay? Yan ang Kristiyano. Ha? Dahil wala dapat nakikiapid sa mga Kristiyanong mag-asawa. Hindi ba tayo? Pangalawa, kahalayan, kabastusan. Sa ibang mga version ay mga kalibugan ay hindi raw dapat makikita sa mga anak ng Diyos. Tama? Dahil ito'y gawa ng laman. Kalaswaan. Tama? Kaya nga maski doon sa Quezon City, may batas silang ginawa. Yung swimming pool na isang magandang babae na, kaso ka. Kasi tinuturing nila yan ay pambabastos at kalaswaan, act of lasciviousness. Kaso, aabuto. Tama? Oo, masama yun. Okay? Sa Kristiyano, huwag na po yun. Sabi mo na lang, sulatan mo siya, ma'am, sulatan ka mamaya. Ano yung sulat mo? Dahil ikaw ang magandang hindi kumimiti. Dire-diretso lang. Okay? Ano ba? Nakalagay din dito. Yung gumagawa ng evil fruit, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasama po ito. Kapag ikaw ay walang mabuting bunga, alam na namin, hindi ka totoong mananambahan ng totoong Diyos. Ha? Tiyak, may Diyos-Diyosan sa buhay mo. At yun daw ay evil spirit. 1 Corinthians 10:20. Hindi sa sinasabi kong kayo huwag kumain sa inahandog sa Diyos-Diyosan. Kundi ang aking sinasabi, ang mga Diyos-Diyosan ay mga demonyo. Ang sabi ng Apostol Pablo sa taga-Korinto. Tama? Kaya binabawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya huwag kayo magtataka bakit wala tayo Diyos-Diyosan. Isa din nakakita sa ating Facebook. May nagkomento sa akin na sinabi, bakit hindi yata simbahan yung pinasok ng mga nagpapalakpakan at nagsisimula? Parang wala silang Diyos na sinuturi. Hindi po mga Christian group po yan. At bawal na bawal dyan ang Diyos-Diyosan. Ay, ano sabi nito? Ang gumagawa ng mga ito ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Tama? Gusto ba natin pumasok sa kaharian ng Diyos? Then, alisin natin ang Diyos-Diyosan. Tama? Ito pa. Mayroong pangkukulang. May pangkukulang pa ba? Ng tagal-tagal ng Kristiyano ay may hawak-hawak pa rin manika. may hawak pa rin karayong. At may dala pa rin ibang buhok na nilalagay sa kanyang mga kawa, sa kanyang kawali, at sisigaw ng di ba? Mga loko, isa kayong pangkukulang. Ha? Hindi yung Hebreo. Deuteronomy 18:10-12. Lahat ng magkukulang, lahat ng mananawas, hindi ito lugod-lugod sa Diyos. Ito ay pasoklang-soklang. Tama? Kung ikaw hanggang ngayon ay mananawas, may problema kang Kristiyano ka. Hindi ka rin papasok sa kaharian. Sino patong na ito? Bakit natin sinasabi ito? Dahil nagiging entrance requirement siya sa heaven. Tama?
So lumalabas, pag meron kang Galatia 5:19 to 21, ang ibig sabihin nun, yun yung ID ng may mga evil spirit. Kung makita doon, oh, ID ito ng work of the flesh. No entry ang mga may masamang espiritu. Hindi tayo tatanggapin. Okay, dito pa lang, pinag-uusapan na natin. Nasa Bible naman, binabasa ko lang, tinan niya. Ito pa isa. Ang napupuot o pagkapuot, may bitter. Na hanggang ngayon, masama ang loob. Di ba? Parang isang nagsalita sa luneta yan. Wala nang tigil sa paninira sa kanyang kapatid. Dahil siya ay may puot. Ha? Oo. So, hindi pwedeng ganon. Kailangan alisin nyo. Dahil hindi ka talaga mabuting bunga. Ikaw ay masamang bunga. Ano po? Pag-aaway-away. Walang tigil na pag-aaway-away. Pagsiselos. Madami to. Pagkakagalit at kasakiman. Ito na yung mga kurak, mga galit. So alam nyo na, lahat ng kurak hindi papasok sa karyan ng langit. Alam nyo na. Tama? Pero pwede makulong. Diba? Kasuhan lang. Nagyan ng warrant of arrest. Pero pagkatapos nun, hindi pa rin nagbago. Hindi tatanggapin sa karyan ng langit ang may mga pagkaganit o kasakiman sa kanilang pagkatao. Tama, no? Nasa Bible pala yung mga kurak. Ha? Ano po? Pagkakampi-kampi at pagkakabahabahag. Ayaw ng pagkakaisa, gusto magulo lagi. May problema rin tayo malaki dyan. Kaya si Jesus, pinapanalangin sa mga Kristiyano, Ama ko, pag-isahin mo po ang mga nanampalataya sa akin. Tama? Ano ba? At pagkaingit, pagpatay, paglalasing. Kaya wala ho dapat na lasinggero ng mga Kristiyano. Ano ba kayo mga lasinggero? Kami lasing kayo. Lasinggera. Okay. Wala dapat. Ngayon, nakakainom ba tayo ng konting alak? Yun yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Dahil wala namang gamot na mercury doon para sa sakit ng tiyan, uminom ka ng konting alak. So, ina-allow din nyo para remedy. Panacea. No? Gamot. Ano pa? Walang habas na pagsasaya. Ang bira, umaga na, ayaw pa tumigil ang sayawan. Mula nang alas 3, simula. Para sa amin yan. Kami nila. Marami din. No? Kaya, pag ayaw pasaway, dadaanan na sila ng police patrol. Oo, gano'n. Tatampunin na isa. Humuli lahat. Parang mga panunin ba? Oo. Hindi masaya ng alas 10, alas 12. Gusto, uumagayan pa. Kung pa makisama sa alak mo, ng alas 12 na nga. Di ba? At hindi mo maintindihan, bakit kailangan umagayan? May nag-aaral, may nagtatrabaho. Inaabala mga nagtatrabaho sa nag-aaral. Tama? Kaya, yun yung masamang bunga rin. Yun yung tinatawag na walang katapusang pagsasaya. Ayun. Yung walang habas na pagsasaya. So, alam niyo na rin, hindi papasok yun sa langit. Ano ba? Iba pang tulad nito. Ayun pa, may dinagdag pa. Meron pa ba kayong alam na dadagdag dito? Ang dami na nito, pero meron pa siya sinabi. Yung hindi nabanggit, na masama ang bunga. Ang sabi niya dito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karyan ng Diyos. Nandiyan ba tayo? So, ano yung sabihin? Diba? Next natin ang slide. Ano ibig sabihin natin? Lahat ng gumagawa ng evil spirit ay dinadalaw ng mga, eto, basahin natin mabuti. For our struggle is not against flesh and blood.
but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Tama? Yan lahat ang sumasakop sa masasamang bunga. Pinagtutulungan ang mga Kristiyano. Mawala tayo sa Diyos. Kaya alerto tayo sa masasamang espiritu. Nasabi, nandyan lang siya sa ulap. Kapag ikaw ay hindi talaga titido at hindi ka magpapakabuting Kristiyano, dadalawin ka ng mga ito at ikaw ay gagawin masamang bunga. Ano? Diyan ba tayo? Ephesians 6:12 yan. Next. Yan. Ito pa. Basahin natin. Yan. So ano naman yung good fruit? Diba? Oo. Ano yung nakalagay dito sa ito yung masarap na ubas. Lagi ko yung hinahanap sa Divisoria. Mas kigano kamayo, bibigyan. Oh, Yan, mura yan ngayon. 300 kilo niyan. Andala, babalik ako, huwag pera. Kasi bihira lang ako makakita niyan sa Divisoria. Pag nakita ko naman bibili ko agad. 1 kilo. Ang mahal talaga. Okay? Minsan 400. Look, mahal talaga. Masarap ka. Kaya hindi makapikit. No, okay. No. Kaya pag nakita niyo may dala ko dito, tumigil kayo. Mahal yung tinitawag. Breakfast. Breakfast. Ang kamis. Walang buto yan. Okay. So, ano nakalagay dyan? Sinabi ko naman, ano nakalagay? No, basa. You shall know them by their fruits. Kung bunga mo ubas, kailangan maglabas ka ng ubas na pagkatao. Nandiyan mo kayo? Hindi yung ubas ka, santo lang lumalabas. Manggang maasim ang lumalabas. Manggang kalabaw. Diba? Ang lumalabas. Bakit? Maasim ang kabuugali. Nawala na ang tamis. Nandiyan ba tayo? Ano sabi dito? Paano makikilala ang mabuting bunga? Ano meron sa mabuting bunga? Diba? In the Bible, good fruit refers to what? To the qualities produced by the Holy Spirit. Ulitin natin. Good fruit refers to the qualities produced by the Holy Spirit. Tama? Ano yung good fruit? Number 1, yan daw matatagpuan sa Galatia 5:22-23. Ang sabi dyan? It is represent the characteristic of a life led by the Spirit. Additionally, bearing good fruit signifies life filled with good deeds and spiritual growth. Ano ibig sabihin? Sabi ni Jesus, yung mabuting bunga, diyan kayo magbabase ng totoong pagkatao, totoong maka-Diyos. Hindi lahat kasi ng nagsasabing siya'y sa Diyos, siya'y sa Ama, siya'y sa Panginoon, ay paniniwalaan na. Tama? Tingnan natin ang bunga. Ang bunga na galing sa Espiritu ng Diyos, ang babatayan natin. For example, number 1, the fruit of love. Everybody say, fruit of love. Sa mundo, iba ang love. Tama? Sa Kristiyano, lalong iba yan. Yung love sa mundo, naman, may kapalit. Di ba? Yung love dito sa Kristiyano, ang tawag sa Greek ay agape. Ay walang kondisyon yan. Tama? Oo. Yun yung parang nagbibigay ka ng ulam lagi sa kapitbahay mo. Pero, the following day, bibigyan ka rin ng ulam. Tama? Pinapalitan niya lagi yung binibigay ko. Kaya minsan naghanap ako ng kapitbahay na hindi magbabalik ng ulam. Diba? Minsan tatlo. Hinahanap ko yung ayoko sa bigyan. Bakit? Pag binigyan ko, bibigyan din ako eh.
Diba? Kaya hanapin ko yung hindi magbibigay. Ito. Yung mga mahirap na bata. Ito ha. Pamili mo yung pagkain mo. Doon ka. Ayos. Wala na ba ba rin? So ano yun? Ibig sabihin, walang kondisyon yun. Ang Diyos na ang magbabayad para sa akin. Hindi mo ba kaya? Amen? Ang totoong pag-ibig ay hindi naghahangad ng kapalit o anumang ipapalit. Dahil ginagawa natin ang pag-ibig para sa Diyos. Ha? Yung parang naligtas sa yung sa Mandawi, malaking sunod. Na nagpasalamat yung isang babae doon. Mula doon sa fourth floor, na ibaba siya sa sunod. Pero inuna niya muna yung dalawa ng aso. May chuchong. Inabis yun. Tapos siya, sabi niya sa kwento, hinahanap ko muna kasi yung dalawa ng aso. Ano sunod na yung fourth floor. Hinahanap ko pa yung dalawang aso. Kawawa ko, mga YouTube, mga mahaba yung inabis yun. Alam mo naman, sapos pa. Inabis. Nasa kanya na yung puso. Muli niya nang nalit pa sa sarili. Pasalamat ng pasasalamat sa bumbero. Alam mo? Diba? So, yun yung pinapakita natin na talaga na yung pag-ibig na ginamit ng bumbero. Walang kapalit yun. Hindi niya hinahanapan ng kapalit yung binilitan mo. Okay? So, pero di sa atin, pag tumulong tayo, lalo na sa resume, okay, magkabang ng bayan. Pag binayaran kayo, magbalik nyo na lang. Hindi po, tungkulin po namin magligtas. Tungkulin po namin magmahal. Ano? Ngayon, kung merienda po yan, baka pwede po pag-usapan. Pero yung bayan, okay, para sa inyo yan. Ang sa aming mga itong nakarang 2 araw, namigay ako almost ng social pension sa mga senior. Dahil almost 200 sa amin. No? Ay maraming nag-aalok. Sa inyo po yan. Bilhin nyo ng pagkain, bilhin nyo po ng damit o gamot. Kasi pinamimigay ko bawat senior, 6K. 6K lang naman. Oo, 6,000. Bakit 6,000? July to 6 months. 6 months yung national. Basta social pension, 1 month yan, 1K. Yun sa kanila isang... Ano yung national pension yun? National social pension. Dati meron yung 3,000. Yun na yun sa sila. Pero yung mga meron ng SSS, yes, ay sila na bibigyan nyo. Yung social pension para lang talaga sa walang pension na natatanggap. Okay? Nakikita nyo sa picture ko, talagang mahihirap. Anong taong binigyan, binigyan na. Talaga. Ito, ay medyo umiti po kayo ng konti. 6,000 po ito. Napapangiti naman natin. Kahit na masama rin. No? Gulat naman din yung ating mga kasama. Bumiyot ako mag-isa sa mga bedroom. Kilala ko naman lahat ito. Ako natutulong sa akin. Wala naman sinasabi sa akin. Hindi, sana manalo ka na rin na maging kagawan. Ay, huwag niyo po isipin nyo. Kasi hindi po pang-politik itong social pension. Okay? Ito po ay tulong ni BBM, National Government, Government para sa inyo. Hayaan nyo pong bilhin nyo ng pagkain to, bibilhin nyo po ng gamot, lumakas po kayo, at magdiwag tayo ng masayang Kapaskuhan. So, di ba? Yun ang Pasko sa senior pastor. Oo, lahat yun. Tawang-tuhan naman. Sana umabot pa ng Happy New Year itong aming Dito hawak. wala yun. Pastor, dito wala. Meron yan, hintay ko na. Naka-schedule. Kasi sa amin naka-schedule na 11, 12, 13. Yung bigay ng social pension. Sa inyo, baka babaksan. Ano social pension pa? Yung 1,000 per month. Sa kanila yung 16. Oo, may schedule. Oo. 16 na rin yung mga 90. Bibigay yan. May schedule po kasi yan. Malalaking nga yan. Iba pa yung sa lungsod namin na payout. 500 a month naman. Oo. Hindi yung 1,000 na Oh, yung 1,000 galing sa national. Yung 500 galing sa local. May cash gift pa kayo. 2K. Oh, di ba? Iba pa yun, iba pa yun. Hindi yung 2K
National Day. National Day wala dito. Hindi nyo lang, may schedule yun. Dito kasi. So, kasi, inuuna mo na siya sa peso. O, sunod-sunod eh. Diba? Sunod-sunod. Check lang, ha? Dahil ngayon nga, gusto na ng mga tao sa amin maging senior na lahat. Wala kang gusto sa atin ko rin. Wala na naman. Sabi ko, paano yun? Wala na magtatrabaho sa atin. Bigyan natin mga Okay. akin. Okay. Yan, oo. Ayan ay love. At yan na rin ang joy natin. No? Ikaw ay nagagalak, ikaw ay natutuwa dahil sa espiritu na darama mo na ikaw ay nag-enjoy kapag ang isang tao ay pinagpapala, ang isang tao ay nabibless ng Panginoon. Hindi ka nahihinggit, hindi ka nagsiselos, pagkos ikaw ay naniniwala na ang tamang pagpapala ay darating din para sa atin. Okay, may palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lagi natin sinasabi, bakit kami wala pa? Oo. Darating po yun. Huwag po tayong magsiselos. Dahil national yan, lahat bibigyan. Sinabi na po ni PBBM yan. Okay? Tingnan natin. Peace! Kapayapaan! Ito yung nakakatulog ng mahimbing. Dahil walang inaaway bago matulog. Depende rin naman may utang. Kaya nababayaran niya. Matulog ka rin na may kapayapaan. Basta magbabayad ka lang. Okay? Ano ba? Patience. Ikaw ay dapat mahaba ang pasensya. Ang mundong ito po, hindi po pwede tayo palaaway ng mga Kristiyano. Ulitin niyo po sinabi ko. Sa mundong ito, hindi tayo dapat palaaway ng mga Kristiyano. Diba? Napunta yun sa mga YouTube, TikTok, yung bumibili lang sa Jollibee, no? Galing pa sa abroad, no? Inaaway yung mga crew. Niloko-loko yun. Diba? Masama yun. Hindi po okay ikaw ay naka-abroad lang at mga, di ba sana marami kang dalang ginto, pagbalik mo, no? At marami kang pera, ay mananakit ka ng tao, masama. Tama? Hindi yun kailanman ikatutuwa ng mga Pilipino. Tama? In fact, na yan, yung mga crew, yan ay lumalaban ng parehas sa buhay, hindi nananakaw, hindi nanggugulo ng kapwa, kumita lang ng maayos, makakain ng pamilya, at sila'y maging masaya sa kanilang buhay. Sapat na yan ng mga crew ng Jollibee. Oy, lumoso kami. Di ba? Dahil ayaw natin yung ganun. Sabi ko, buti, hindi mo ako nakikita. Uy, yari ka sa akin sa Jollibee pag nagkita tayo. Bakit? Share mo na ko talaga. Kasi may ganun ako ng attitude eh. Yung wala nagwawala sa restaurant. Biglang tatayo ako yun. Alam ko, kung talaga siga. Eh, ako naman kasi batang mundo, wala akong inaatas sa tao kahit anong nakalimutan. Kahit police officer ka pa. No. Kasi pag mali ang ginagawa mo, haharapin kita. Boss, ano bang problema? Bakit kailangan magbatot? Bakit kailangan magbira? May baril ka na lahat-lahat, nagbibira ka pa. Ano ba ang gusto nyo para kasi? Diba? Siga kayo ng government o alipin kayo ng government? Tandaan nyo, hawak po kayo ng kamprame. At sa kamprame po, may internal affairs service. Pag hindi po kayo nakulong doon at hindi kayo pinatawag, ay natandaan ko na yung pangalan nyo, tatawagan ko nyo. Sigurado sa number ko, tatawagan kayo. Hindi matataranta na. Alam na lahat yung pinukwento ko. Okay, sino ba kayo? Hindi mo na ako alam kung sino ako. Mahalaga, bigyan ng tao sa ginagawa mo ng masama. Okay? Dahil kayo ay public servant, dapat makitaan kayo ng pinaka mababang paglilingkod. Ganyan isa, yung nagwala sa Rockwell. Kilala niyo? Di ba? Oo. Masama rin yun. Buti, hindi kayo hindi. Rockwell mo, no? Doon, napunta ako doon, ang ganda doon. Oo. Hindi kami nagkasalubong. Kasi sabi ko sa kanya, wala akong Rolex, wala akong Gucci. Mukha lang kakaya. Diba? Bakit? Ang lakas niya mag-api ng tao. Ang lakas niya magmura. Sa isang dating covenant commissioner. Ha? Pero ang bunga ng pagiging abogado niya ay katangan. Yan, sinasabi ko. Bakit? Kung kailan ka naging abogado, kung kailan ka naging commissioner,
ay tsaka ka nakaapi ng mga Pilipino. Pangako yun. Nasabihan ka lang magtakip po kayo ng bibig kapag umuubo. Eh, masabihin siya, hindi mo rin yung magsalita niyo. Masama po yun. Binibigyan ka lang ng advice kasi tayo dumaan sa COVID. Tama? Na-allergy tayo pag may umuubong malakas sa mall. Eh, public place yun eh. Instead na sundin yung payo, pinagmumura yun. Nilait-lait. Abogado pa naman natin eh. Hindi ko alam kung hinahanda ko yung kaso sa mga. Masama ko yun. So, makikilala nyo na yung bunga. Anong bunga meron yung otobo mo? Diba? Masama yung family affair niya rin. Alam na natin yun. Bakit? Kung ano yung nilalabas ng bibig mo, yan din ang pinamunat sa'yo ng iyong pamilya. Tama? Hindi kailanman tayong mga Pilipino naging tao para mang-api ng mga tao. Ano ba tayo? Galing tayo sa maharlikang tribu. Mabababang mga loob niyan. Kinukuha nga lupa niya, sasabihin lang ng dato. Sige po, sa inyo na po. Aalis na lang kami, lilipat kami. Tama? Ang mga ninuno natin ay mabababalo. Wag lang tayo mag-away sa inyo yung lupa namin. Hindi ba kayo? Ganun din ang mga ati sa Rindu-Rindu, sa Panay. Ito may bundok nila, pinagkakakitaan nila. Nawalan sila ng anak buwan, binubuwa, yung kanilang kabundukan. Sige po, bigyan nyo na lang kami sa patag ng matito. Hindi ba kayo? So wala tayong ninuno na mapanlait, mapang-api, at mapang-mata. Hindi ba kayo? Hindi ba tayo? Lalo walang Kristiyano ganyan. Hello? Lalo na tayo mga Kristiyano, hindi dapat makikita ng ganyan. Nagsasabi pa naman silang Kristiyano. At yan ay hindi magandang ugaling Pilipino. Sinasabi ko natin, huwag na huwag tayong mga api ng mga Pilipino. Palagay na natin, ikaw lang pinakamayaman. Kaya kung minsan, pagdadaan ako sa isang mga tribo, aalisin ko na yung mga sultutong mga pagagandang. Alas, kwenta sa sinsik. Diba? Kasi hindi sila eh. Sabi, mataas ka eh. Kung mapapansin nila, ikaw ay parang ang level, nalapit sila. Makikipag-usap, magsasabi lahat ng ano ba ba kayo? Huwag natin tutularan itong kung kailan naging edukada, ay taka nasira ulo, nabalin. Tama? Nang api na at nagkaroon na ng hindi magandang pag-ugali sa kapwa Pilipino. Tama? Kasi ang sinasabihan mo, imahe ng Diyos. Ulitin yung sinabi ko po. Ang sinasabihan mo ay imahe ng Diyos. Kung anong sinasabi mo sa Kanya, sinasabi mo rin sa Diyos. Tama? Minumura mo siya, minumura mo rin ng Diyos. Hindi ba tayo? Inaapi mo siya, inaapi mo rin ng Diyos. Hinahanapan mo siya ng Rolex, hinahanapan mo rin ng Rolex ng Diyos. Hinahanapan mo siya ng Gucci, hinahanapan mo rin ng Gucci ng Diyos. Kaya ikaw ang pinakamasamang tao nila lang dito sa Pilipinas. Pag ganyan ang iyong pagkatao. Tama? Huwag na huwag po tayo papasok dyan. Tama? Yan ang tawag dyan ay be patient. Ang mahabang pasensya, baon-baon natin kung saan man po tayo naroon. Hindi po ba tayo? Mapaikot man tayo sa mall, mapaikot man tayo sa market. Kung meron man mambabastos sa atin, tiyakin nyo, may bago kayo pasensya. Hindi yung tinapay ng pasensya. Yung pusong mahaba ang pagpapasensya sa mga taong masasama. Marami po kasi ngayon. Diba? Na sa amin, pag pista ng tondo, mga nalalasing po, yung mayaman. Kaya minsan, ang gulo pag pista. Kasi yung tao, pag hindi Kristiyano talaga, dinadalaw sa tanas. No? At kapag tumataas ng level na kawalang yan, maghahamon na.
Kaya gumugulo po ang mundo na po. Kailangan meron tayong peacemaking heart. Everybody say, peacemaking heart. Yan yung kasama dito sa joy, love, joy, peace, patience, kindness. Yun yung nabanggitan natin kay Bonso na dapat may kindness. Dapat may goodness. Diba? Mga Kristiyano, dapat po may kindness and may goodness. Sabi-sabi po, ang mga Kristiyano dapat may kindness, meron po goodness. Ano kaibahan ng dalawa na yan? Kindness, pag tinagalog mo, kagandahang loob. Goodness, pag tinagalog mo, kabutihan. Saan ang kaibahan ng dalawa? Diba? Ang kagandahang loob, diba? Yun yung nilalabas ng ating pagkatao. Pag merong tutulungan na senior na tatawid sa pedestrian, ano gagawin mo bilang Kristiyano? Then yan ang kindness. Pag binigyan mo pa ng regalo, yung tinawid mo, hindi magkakaroon ka na ng goodness. Naintindihan natin? No? Kasi minsan, pinababayaan na lang yung mga matatanda. Eh, minsan may ninton ako sa kwento ko lang. Sa Ayala Bridge ng Quiapo. Hindi ko alam na treasurer din ng barangay. Eh, kasi treasurer ako, nag-report ako sa city. Huminto ako. Kasi may nakita akong maliit na tao, senior. Ang maliit eh. Kasi siya nandun doon sa gilid ng bakal, hindi siya makatawid. Sabi ko, boss, ano problema mo? Nahirapan ka ba? Tutulungan ba kita? Hinto ako doon sa tulay, sa gitna pa na. Nakabike ako eh. Ay, hindi! Kaya ko na ito, boss. Hindi, baka na gusto mo. Katabi ko lang to, kakadyain ako lang itong barko. Tatawid kita. Hindi, kaya ko na. Kung wala ko ng tricycle. Kaya, sinabi ko na sila, tutulungan kita. Hindi, siyempre, may tinawag na siya ng tricycle. Hindi ko na alam yun. Ginawa siya. Yung pala, yung pupuntahan ko sa sityo, pupuntahan niya rin. Nagkita kami ng senior na yung mali. Boss! Di ba ikaw yung nandun sa tulay? Oo! Di ba ikaw yung nagbabark? Oo! Salamat sa'yo ha. Akala ko eh, kung sino yung ito sa akin, pala tutulungan mo ako. Pero anyway, kaya ko naman. Sabi ko, hindi na lang, tinapit ko sa ano, sabi ko, pambira. Treasurer ko pa lang ng barangay, hindi kami na nagsasabi. Nakita kami sa harapan ng city planning ng city hall. At sabi ko sa kanya, boss, binapit niya sabi niya, boss, okay ka doon ha? Akala ko di ba ako papansinin ha? Hindi, lahat ka na mahihirap, walang makain dito. Pag nadaan ako, bibigyan ko pa ng Jollibee. Huwag ka ba? Pambira. Sana pala Jollibee na lang, nirequest ko sa'yo. Ako naman ganun din talaga. Pakita may nakita ko mahirap. Hindi mo makain. Babalikan ako. Babalik ako. Kahit biscuit ko sa pinupunan ko sa city hall ng pagkain. Ay, karaman na ng isa. Mamaya babalik ako, babayan ko. Bibigyan ako, di pa kumakain. Ganun ako. Lalo na pagka kinalabig pa ako. Hintay mo ha. Bibili ako pansal. Yung dalawang mag-ina, di pa kumakain na. Pagka ganun na narinig mo, umaga, di pa kumakain. Sabi ko, mag-alas pista, di pa kumakain. Wala akong pera, wala akong kumakain. Wala pa kami nabibentang kalakal. Kasi nagbibenta ng kalakal naman eh. Huh? Hindi mo pinapansin nyo yun. Minsan magugulat siya pagka mayroong na blessing din na maraming dumarating. Okay, ang ano ba? Meron din faithfulness. Meron din po tayo gentleness. Yan po ang siyam na bunga na dala. At self-control na dala ng mga mabubuting bunga. Mga Kristiyanong matitino, baon-baon ang nine fruit of the Holy Spirit. Tama? Bakit kaya tinawag siyang fruit? Hindi fruits. Ayan na. Tingnan natin yan, ha? Bakit hindi siya fruits? Tinawag siyang fruit. Diba? Yung binasa natin, diba? Na siya ay isang
Di ba yung ubas? Hindi naman siya tinawag na uba. Ang dami-dami. Di ba? Ang daming ubas eh. Pero tawag sa kanya ay hindi naman tinawag na ubay, di ba? Kasi ubas nga siya. Isang word lang siya. Ubas. So dito rin sa atin, yung 9 fruit of the Holy Spirit, isa lang dapat pabanggit niya. Ang mga Kristiyano ay may daon na 9 fruit of the Holy Spirit. Meron tayong, sisigaw kayo na amen, meron tayong love. Amen. Ano lang kakunti, amen ng love, no? Meron tayong love. Amen. Meron tayong joy. Amen. Meron tayong peace. Amen. Meron tayong patience. Amen. Meron tayong kindness. Amen. Meron tayong goodness. Amen. Meron tayong faithfulness. Amen. Ano pa na, no? Meron tayong gentleness. Amen. At meron tayong self-control. Amen. Paano po ito? Kasi ito yung umiiwas ng away. Yung self-control. Yung bang gusto mo lang manampal, di ba? Kung malipod ka na lang, mag-pray ka na lang. Di ba? Kaysa makasampal ka. Okay. Tagalit ka, huwag na huwag mo pipilitin makasakit. Sa dami ng kasong aabutin mo. Okay, next. Ito, sambalin natin. So, inulit na naman yung anina sa picture natin. Matthew 7:16, 1, 2, 3. You shall know them by their fruits. Ito, marami na itong fruits na ito. Meron kang bitter. Ano ba yung bitter? Ito ba ay better o bitter? Bitter sama ng loob. Yung mapait na Kalooban. kalooban na kapag nababanggit yung mga nakaraan ay lumalabas yung yung Ang kait. parang sa mga asawa pag nababanggit yung dating boyfriend at girlfriend ngayon sila magkouple na ay magwawala na naman yung isa. Sabi na naman isa, nabanggit ko na, nagwala ka na. Di ba? Parang anong gusto kong pinapalabas ko? Hindi nawawala yung bitterness. Di ba? May buod pa rin. Ito naman, may selfishness. Madamo. Nga, siya. Di ba? Yung, huwag siya bibigyan. Di ba? Parang pinapakita yun sa TikTok. Di ba? Meron doon tinetest, di ba? Yung isang, ano yan, Afrikano, yung ginaganon niya yung, anong tawag dito? Yung kamay niya para love. Oo, di ba? Ano tawag? Heart sign. Heart sign, di ba? Yung iba, di ba? Ginagawa ng dirty finger, di ba? Yung ginaganon siya. Hindi maganda yun. Kasi naghahanap siya ng love. Pinapalitan mo ng dirty finger. Hindi maganda, di ba? So, yun yung fruit. Maraming basto sa Europe. Diba? Bihira ang makakita ng mabuting tao. Ha? Ngayon, anong nangyayari? Pag yung kanyang heart sign ay tinapatan ng heart sign na ganyan. Yeah? So, natutuwa na yung nag-sign na yun. Tapos, testing niyo pa ulit. Kung pwede ba makainin ng gamit? Parang pangkain ko lang. Diba? Sasabihin na naman ng katabi, wag, magbibigyan! Magbibigay naman din yung napa-heart sign. At yung napa-heart sign ay lalo nag-enjoy. Bibigyan siya ng 100 euro, $10 o $10 euro. Kaya aalis na siya. Kunwari aalis. Pero babalikan niya yung gumawa ng mabuting kalooban sa kanya. At alam niya, magagante. Bibigyan ng pinakamagandang cellphone. iPhone 9. Ganda. Diba? Bibigyan pa ng cash na madami. Naku, nainggit na yung nasaway na saway. Siya rin daw. Wala na. Napatunayan na masama ugali mo. Ha? Tinetest yun. Yun yung proof that you have a kindness and goodness in your heart.
Ngayon, kung hindi mo kaya ilabas yan, dahil masama talaga ang bunga ng pamilya mo, puro kasamaan ang ilalabas mo. Tama? Tayo gano'n matetest tayo minsan. Di ba? At sa kanya yan. Kanya. Pag alam nyo na lumapit sa inyo, kasi sa dami na nalapitan, ikaw nalapitan, padala ni Lord yun. Sigurado, para testingin ang iyong kabutihan. Ha? At bago pa masira ang iyong kindness, mag-apply ka ng kindness. Amen ba? O, next, ano ba? Deceitful. May pandaraya. Ano? This is good. Yan din yung masamang bunga, pandaraya. Ha? Oo. Kung mali, senador. Pero yung pala namumubit ng pondo ng bayan. Yan, pandaraya yun. Congressman ka pa. Ha? Pero lahat ng pondo ng bayan, pinupit mo. Di ba? Hindi ka na natuwa sa sweldo mo. Ha? Hindi ka na natuwa sa pwesto mo. Inaaral niyo pang magsindikato para kunin at ubusin ang pondo ng bayan. Kaya walang matatapos na building, walang matatapos na tulay, walang matatapos na flood control project. Ha? Dahil maraming mandarayang mambabatas. Ha? Mula senador, congressman. Ang dami, malalaman natin, ang Marquez, sino makakasuhan nila. Okay? Malalaman na natin yan. Ang mahalaga dyan, inaaral lahat ng evidence. Pero dahil may mga saksi na, may mga evidence, documents, yan po ay may probable cause para sila ay detisin, arrestuhin, at bigyan ng warrant of arrest. Okay? Pura! Ayan. Siyempre, pagka yan ay may greeted, may selfishness, ano pa? May deceitfulness. Ano sigurado yan? May corruptness yan. Sigurado may corrupt. Tama? Oo. Wala nang hinangad, kundi magkaroon siya ng isang kondong salapi o pera. Tinatago kasi sa mga kondo yung kupit eh. Hindi sa bahay nila, hindi sa bangko. Dinadala sa kondo. Mali-maleta. Ha? Kaya bumibili ng kondo, hindi para tiran. Puro lalagay mo kondo ng bayan doon sa kanila. Kaya ayaw nila dahil sa bangko, puro cash, para hindi na matrace daw. Kaya natin trace pa. Ha? Then, fleshly. Yan yung ating binasa kanina. Okay, next. Tingnan natin itong kasunod. Nagpo-focus na tayo sa good fruit. Basahin natin. 1, 2, 3. Good fruit means spiritual fruit. Sabay sabay. Good fruit means spiritual fruit. Grown only upon good ground. Tama? Ang mabuting bunga ay nanggagaling lamang sa mabuting lupa. Tama? Kung ano yung ama mo, kung ano yung magulang mo, yun yung inilalabas sa iyong pagkatao. So, gaya dito, sabi ni Jesus. But other fell into good ground. Yan nakarinig daw ng salita ng Diyos, ay tumama sa mabuting lupa. Some 100-fold ang nilago. Some 60-fold. Some 30-fold. Bakit lumago? Dahil mabuting lupa. Dahil ang mabuting lupa ay nagsisimbolo ng mabuting bunga. Tama? At ang mabuting bunga nagsisimbolo na ikaw ay malakas spiritual o malakas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pwede ba? So mula yan sa mabuting lupa, ikaw ay magiging mabuting bunga at mapapadama sa iyo ang mabuting pagiging makadiyos. Kaya tinatawag ko ngayon, makadiyos na Christian. Amen ba? Sabi mo sa katibo mo, makadiyos na Christian. Makadiyos. Hindi makadiyos. Ha? Yung gulay, hindi doon. Makadiyos. Next, many varieties. Yun na nga yung fruit of the Holy Spirit. Ang good fruit daw means without defect. Everybody say, without defect.
Ephesians 5:9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So tatlo. Ang good fruit daw ay may tatlong sinasama rin ang kanyang mabuting bunga. Ano yun? Meron kang goodness. Yung goodness ay hindi naghahanap yun ng kapalit, tandaan. At ang pagiging goodness, di ba, ang Katoliko, papasok sa langit yan, kasi mabait yan. Bakit? Lagi nagkakandila yan, lagi nagpo-posisyon yan, lagi pa humahalik yan sa Diyos-Diyosan. Yan, mabait na yun. Goodness yun. Hindi po goodness yun. Ha? Oo. Nag-aabol. Hindi po goodness yun. Ang tawag doon, mabuting gawa. Kawang gawa. O kawang gawa, pero hindi acceptable sa Diyos. Good works pa rin. Good works ang tawag doon. Good work. Good work. Ang goodness, yung bata ay sa kalooban ng Diyos. Diba? Inulit ko natin. Ang goodness, bumabata ito sa kagustuhan ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti, hindi umi-expect ng kapalit. Hindi mo ba kayo? Amen. Kaya kung may sasabi ni Jesus, pag nagbe-birthday kayo, pag nagkakasalan kayo, imbitahan nyo ang mga pingkaw. Yung mga pulubi, hindi kayo mababayaran, hindi mapapalitan yung hinda nyo. Bakit? Dahil ang Panginoon gusto niya, siyang magbayad sa'yo, hindi ang tao magbabayad sa'yo. Dahil ang tinulungan mo ay mahirap, at ang mahirap lahat yan nasa puso ng Panginoon. Amen. Para natin. Amen. Yun yung goodness, bunga ng pagmamahal mo sa Diyos. Ginagawa ko ito dahil ang Diyos na atasan akong tulungan kayo. Oh, di ba? Information na yun sa akin. Oo. Ha? Parang sino? Information ako yun sa- Nag-donate ng $200 billion. Sa amin. Kailangan niyo ba si Yala? Yung magaling na tennis na bata. Si tennis, no? Si Alexander Yala. Mayaman na yun, puro panalo na. Baka siya isang taon, lumaban na siya sa world number 1 tennis champion. Kasi ngayon, lumalaban siya sa Asian. No? Tennis. Kasi world champion na nga, lumalaban pa sa Asia. Ang dami na po naging pera nung lumaban na. Nung tinama na Cebu ng Bagyong Tino, no? Nag-donate ng $200 million. Walang palitang tumutulong doon, pero tumutulong dito sa Cebu ang ginawa niya. Magkano yun sa 57 Malay Times? Yung 200 million. Saan yung dinunit? Sa Cebu. Yung sa tinamaan nung bahang malalaki, yung namantay mga 200 katao, nawala ng bahay. Kabay. Kaya patayuan niya ng bahay yun. Good news yun pa. Walang kapalit yun. Diba yun na yung kailan? Di ba ko yun, nanay? Di ba pa yung tulong na yun? Ito galing lang sa isang tennis champion. Si Alex. Yeah. Tingnan niya na. I-like niya dahil siya ay talagang star ngayon. At siya ang flag bearer ng Asian Games 2025. Yung batang nandun, maganda. 21 lang. Oh, okay? And then, anong sabi nito? Meron ka dapat goodness. Yan, goodness mo ay mabibilang na righteousness sa iyo. Matuwid ka. Tama? Kasi may mga tao, gumagawa ng isang bagay, tapos kukuha ng cameraman, at magsiselfie pa siya, ipopost pa. Para kita. Hindi po yun righteousness. Oo. Mali po yun. Okay? Maraming nang gayon. Ang righteousness nga kasi, ito yung galing sa puso mo na walang nakakalam. Kundi ang amang na salamin. Hindi mo ba kayo? Kaya nga sinasabi ni Jesus lagi, ang binigay ng kanan, huwag malaman na kaliwa. Ang binigay ng kaliwa, huwag malaman na kanan. Ano ibig sabihin? Ang Diyos lang makakalam ng ginawa mo. At ayaw mo Diyos magpawag para sa iyo. Hindi mo ba kaya? Kasi hindi naman tayo mga politikong tao, mga Kristiyanong tao tayo.
na alam natin ang bawat kabutihan, Diyos lang ang dapat makalam. Dahil siya ang pinanggalingan nito. Amen? Palampakan natin. And dito sa lastly, ang good fruit ay sinasabi dito, the product of heavenly wisdom. Hindi ko pa sinabi ang Ay, iba palang truth. Yung truth, sinasabi rin yan, na isa kang makatotohanang tao, na gumagawa ka ng goodness, gumagawa ka ng righteousness, dahil ang truthfulness ay taglay ng iyong pagkatao. Sino ba ang truth? Jesus is the truth. Tama? Kaya kung mabuti, hindi dahil sa ama mo, hindi dahil sa nanay mo, dahil kay Jesus. Amen. Ulit kaya natin. Kaya kung mabuti, hindi dahil sa nanay mo, hindi dahil sa tatay mo, kung hindi kay Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang mga Lord. Amen. Hallelujah. And the good fruit, the product of heavenly wisdom. Huh? Ito raw makikilala ikaw ay tagalangit at mayroong wisdom na galing sa langit. But the wisdom that is from above is first pure. Malinis. Okay. Then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Tama? Hypocrisy. Yeah? Iyan daw ang product na pag ikaw ay may mabuting bunga, ang iyong pagkatao ay merong heavenly wisdom. Dito natin. Ang iyong pagkatao ay merong heavenly wisdom. Ano ibig sabihin nun? Taglay mo ang kalinisan. Taglay mo ang kapayapaan. Taglay mo ang pagiging maynaw. At madali kang unawain. O kausapin. Ikaw daw ay puno ng awa. Ikaw daw ay may mabuting bunga. At hindi ka nagtatangi. At hindi ka balat kayo. Hindi ka nagkukunwari na. Ikaw ay truthful person. Ha? Without partiality, without hypocrisy, you are a heavenly wisdom Christian. Ha? Puno ka ng makalangit na kaunawaan, kaalaman, kapayagan, dahil sumasayo ang Espiritu ng Diyos. Amen! Hallelujah! And lastly, meron pa tayo? Marami po. Aha. Oo. May tatlo lang naman to. Babasahin ninyo. Ang Christian daw, dapat lifestyle na to. Ang good fruit daw, regular na dapat nakikita sa atin. Kaya lang, kung di natin na pag-uusapan ito, hindi ito magiging regular. Tama? Sa Romans 5:3. So what? Diba? And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that tribulation work patience, and patience experience, and experience ay hope. So, ano ibig sabihin? Ikaw na merong good fruit, dapat meron kang pasensya sa mga paghihirap sa mundong ibabaw. Ano ba kayo? Huwag reklamo na reklamo. Maghanap buhay kung talagang kailangan ka. Diba? Ha? Magkakaroon ka ng karanasan mula sa pasensya mo. At mapupuno ka ng pag-asa. Remember, we are children of God. Huwag tayong ma-hopeless. Okay, next, 2 Corinthians 6:6. Sa iyong kabanalan, panatilihin mo, maninis ka. Mapupuno ka ng knowledge. Mapupuno ka ng Lord's Supper. Mapupuno ka ng kagandaan mo by the Holy Ghost. At mapupuno rin sa iyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tama? Ano pa? Sa 2 Peter 1:5-7. Ito na lifestyle na. Maging halimbawa mo sa atin. Besides this, giving all diligence, sa pananampalataya mo, lagyan mo ng values o virtue ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, ganda mo ugali, nasa ugali yan. At ang pag-uugali, mapupuno ng kaalaman pa sa Diyos. At ang kaalaman, pupunuhin ng pasensya.
Habang napupuno ka ng kalaman, marami nang bubuisit sa'yo. At ang pasensya ay tutungo yan sa pagiging kabanalan. Amen. Parang natin. Pagdito na kayo. Amen. Next. Meron pa? Ito. Ito yung last na. Ano to? Basahin lang natin to, ha? That you Okay. might walk worthy of the Lord. Fruitful in every good work. Everybody say, fruitful in every good work. Totoo, no? Kasi sa bunga nga makikilala eh. Eh sabi ni Pablo sa Colosa, that ye might walk Apple. worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ulitin natin, ha? Fruitful in every good work. Tama ko, di ba? Mamunga tayo ng mamunga. At habang nagiging mabuti ang bunga natin, nag-i-increase ang karunungan natin sa Diyos. Dahil ang gumagawa ng mabuti, nakakaalam pa ng kalooban ng Amang nasa langit. Amen? Meron pa tayo? Last picture of what? Ano? Be fruitful. Be fruitful. Everybody say, be fruitful. Yan. Tingnan niya. No, para tayo sa palengke. Daming prutas. Colorful. Diba? Ubas. Yeah. Ganda picture niya. Regalo mo na sa inyo mga mamamas ko. Be fruitful. Ha? At ano kasunod? Next. Yan. Oops. Sabi niya, dalawa lang yan. Repentance. Ang taong mabunga ay Dapat daw may bunga ng Pagsisisi. pagsisisi. Tumalikod na sa kanilang pagkataong mali. Pangalawa, fruit should remain. Nananatili ang kanyang bunga. I have chosen you. Yan. Pinili ka ng Diyos. That you Hindi should mo go pinili and sarili mo. Kaya ka pinili para mamunga. should remain. At ang bunga na ibubunga mo, dapat manatili. Ha? At mula sa pananatili niya, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, ikaw na matino ang bunga, manalangin ka na sa akin. At tiniti ako sa iyo, whatsoever you shall ask to the Father in my name, He may give it to you. Manalangin ka na sa Panginoon, dahil may mabuti kang bunga, pagpapalain ka na ating Panginoon. Amen ba? Ulitin natin, di ba? Mamuha ka na sa manalangin ka na sa Panginoon. Ikaw na may mabuting bunga. Tiniti ako sa iyo. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Then, ito na yung sinabi ni Lord, no, ng Elohim. Be fruitful and multiply. Totoo yun. Tama? Kasi hindi natin makapabunga. Hindi natin alam ano yung bubunga natin. Ang ibubunga natin ay mabuting bunga. Ang spiritual fruit na sinasabi ng Bible. At nung malaman na natin ito, sinasabi niya, ito yun. Kaya Adan at Eva, be fruitful and multiply and fill. Sabay kaya natin, sabay-sabay. Be fruitful and multiply and fill. Bayo tayo, magpakabunga tayo ng kabutihan. Ilawak natin ang salita ng Diyos. Ilawak natin si Jesus. We are the salt and light of this world. At sino man ang titingin sa atin, isang nakikita nila, bakit ang babait ng mga tao ngayon? Hindi sila humihingi ng pamirienda. May baon pa silang pamirienda. Baka ulit pa kami. Di ba? Dahil sila po ay mga Kristiyano, hindi naghahanap ng kapalit sa lahat ng kanilang ginagawa. Dahil sila ay babayaran ng kanilang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at manalangin tayo sa Panginoon. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay may salita na ginagawad lagi sa amin. Pagpalaan mo po kami ng mabuting puso, mabuting pagkatao, mabuting pagiging Kristiyano dahil alam namin mula sa iyo magkagaling ang magiging love, joy, peace, goodness, kindness, patience, long-suffering, and self-control ng aming buhay. Pagpalain mo kami ng iyong Holy Spirit upang madamo pa namin sa araw-araw ang bunga
bunga na mananatili, bunga na magiging dahilan na kami sumusunod sa kalooban ng Ama na sa langit. Papuri sa Ama, papuri sa Anak, at sa Espiritu Santo,